Ang Rusya at dating Unyong Sobyet ay kilala sa pinakamalakas na fleet ng tangke sa mundo. Mahalaga ang mga T-34 tank sa pagkatalo sa mga Nazi noong ikalawang digmaang pandaigdig at naging simbolo ng military superpower noong Cold War dahil sa dami ng mga ito. Pero nagbago na ang panahon. Kalawangin at pinagdugtong ng duct tape, malayo na ang fleet ng tangke ng Rusya sa dating makapangyarihang puwersa. Hindi na ito simbolo ng lakas, kundi refleksyon ng desperasyon ng sandatahang lakas ng bansa na napipilitang gumamit ng mas matitinding paraan para itago ang pagkalugi at panatilihin ang presyon sa Ukraine. Ganito na ang katotohanan tungkol sa mga tangke ng Rusya ngayon. Una, may mga pagkalugi ng magsimula ang digmaan sa Ukraine noong 2000 at 22. Ayon sa mga eksperto, tinatayang may mahigit 16,000 tangke ang Rusya at 3,000 at 300 dito ay ganap na gumagana at handang lumaban. Karamihan sa iba pa ay mga lumang modelo ng Soviet na itinago sa mga imbakan ng maraming dekada bilang paghahanda kung sakaling kailanganin ng hukbong Ruso. Noong panahong iyon, malamang na inisip ng mga commander ng Rusya na sapat ang kanilang puwersa para talunin ang anumang paglaban ng Ukraine. Mayroon silang magandang halo ng makabagong makapangyarihang mga tangke tulad ng T-70M kasama ng mga luma. Ngunit maaasahan pa ring mga opsyon tulad ng T-80 dahil sa dami ng kanilang lakas at mas maliit na puwersang humaharang sa kanila. Malamang na inasahan ng mga Ruso na madali nilang malulusutan ang Ukraine. Winawalis ang anumang hadlang sa mabilis na daan patungo sa tagumpay. Nagkamali sila. Tulad ng alam na natin ngayon, ang paglaban ng Ukraine ay mas matindi kaysa sa inaasahan ng mga Ruso. Matatag na ipinagtanggol ng sandatahang lakas ng Ukraine ang kanilang lupain at maraming sibilyan ang nagboluntaryong lumaban. Mabilis na napabagsak sa tabi ng daan ang unang mga tangke ng Russia. Gamit ang mga mina, misil at drone, isa-isang pinabagsak ng Ukraine ang mga ito. Dumami pa ang mga nasirang tangke ng Russia nang dumating ang tulong mula kanluran gaya ng United States Javelin missile at British NLOR anti-tank na sandata. Hindi rin talaga maayos ang pag-aalaga ng Russia sa mga tangke nila. Sa mga unang linggo ng digmaan, maraming ulat tungkol sa mga tangke na ipinapadala sa mapanganib na lugar na walang sapat na suporta. Kaya mabilis silang naipit at nasira. May ulat din ng ilang tangke na inambus ng puwersa ng Ukraine. Matalinong ginamit ng mga Ukrainyano ang kanilang kalamangan sa sariling teritoryo. At may iba pang mga tangke na naipit sa masisikip na urbanong lugar na hindi talaga sila dinisenyo para gumalaw doon. Minsan, ipinapadala ang mga tripulante ng tangke ng Russia sa harapan kahit kulang sa pagsasanay at karanasan sa labanan. Nagresulta ito sa mas maraming pagkakamali, pagkasawi at pagkalugi. Patuloy na lumaki ang mga pagkalugi habang nagpapatuloy ang digmaan. Mahirap matukoy ang eksaktong bilang ng nasirang Russian tanks dahil iba-iba ang mga pagtatantiya depende sa pinagmulan. Ayon sa sandatahang lakas ng Ukranya, nawasak na nila ang ika-10,000 tangke ng Russia noong Pebrero. Samantala, iniulat ng open source intelligence outlet na Oryx na mahigit 4,000 lamang ang naitalang pagkawala ng mga tangke ng Russia. At lahat ng ito ay kumpirmadong independyente gamit ang open source media tulad ng mga satellite image at mga video mula sa mga frontline. Malamang na ang totoong bilang ay nasa pagitan ng dalawang sukdulang iyon. Kahit 100% tama si Oryx, malaking bilang pa rin ang 4,000 tangke na nawala ng Russia. Mas mataas ito sa 3,000 at 300 na aktibong tangke ng bansa noong simula ng digmaan. At mas marami pa ito kaysa sa kabuuang tangke ng karamihan ng bansa sa mundo. Kahit para sa isang bansa tulad ng Russia, nakilala sa napakalaking kasaysayan ng mga fleet ng tangke at malakihang produksyon ng mga tangke, hindi kayang panatilihin ang ganitong pagkalugi, kaya napilitan ng bansa na baguhin ang taktika nila. Kaya matindi ang pagtutok ng Russia sa drone warfare nitong mga buwan. Nagpapadala ng record na dami ng drone sa Ukraine para sirain ang infrastruktura at patayin ang mga sibilyan. Ang mga drone ay mas mura ng husto kaysa sa mga tangke at mas madali ring gawing maramihan. Kaya, mabilis makapagpadala ang Kremlin ng libu-libong drone sa Kiev at iba pang target buwan-buwan.
kahit karamihan ay napapabagsak. Nang hindi gaanong nag-aalala, Oryx, kamakailan, nagbago ang pagsalakay ng Russia sa unahan. Mas kaunti na ang tangke at armored vehicles na ginagamit sa labanan. Madalas inuutusang pumasok ang mga sundalo sa Ukraine na naglalakad o sakay ng kotse o motorsiklo. Karaniwan, inilalayo ang mga tangke sa unahan ng labanan para sa kaligtasan. Pero hindi basta-basta pwedeng itigil ng Russia ang paggamit ng mga tangke ng tuluyan. Kailangan nito ng mabigat na armor para mapanatili ang presyon sa mahalagang lugar at pamunuan, ang pagsalakay sa lungsod at pinatibay na bayan. Gusto nitong sakupin, tulad ng Pokrovsk sa rehiyon ng Donetsk. Dahil marami ng tangke ang nasira, dalawang opsyon lang ang natitira sa Russia. Gumawa ng bago o gamitin ang mga lumang iniimbak. Ginagawa nito ang lahat ng makakaya para makagawa ng mas maraming tangke. Naitriple na ang produksyon ng T-70M kaya kayang gumawa ng 300 bagong tangke kada taon. Pero sobrang mahal ng mga ito. Bawat isa ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $45 milyon. Ang isa pang modernong pangunahing tangke ng Russia, ang T-14 Armata ay mas mahal pa dahil ang bawat bagong unit ay nagkakahalaga ng pagitan ng $5 hanggang $9 milyon upang gawin. Masyadong mahal ang mga ito, kaya tingin ng ilang analyst na natatakot ang Russia gamitin ito. Kaya matapos mag-invest ng napakaraming oras at pera sa paggawa ng mga makabagong tangke na may pinaka-advanced na control systems, di umano'y world-class na mga sandata at napakatibay na depensa, hindi naman talaga balak ng Russia na gamitin ang mga ito. At hindi lang ito chismis o teorya. Ito ay isang bagay na hayagang sinabi ng mga opisyal ng Russia. Inamin ni Sergei Chemysov, Chief Executive Officer ng state-owned defense conglomerate na Rostec at malapit na kaalyado ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia. Ang Armata, sa pangkalahatan, ay medyo mahal. Mas mataas ang kakayahan nito kaysa sa mga kasalukuyang tangke. Pero dahil mahalaga ito, malamang hindi gagamitin ng hukbo. Ngayon, mas madali na para sa kanila bumili ng T-70. Inamin ng Chief Executive Officer na kailangan ng Russia ng mas murang alternatibo at sinabing kailangan nila ngayon ng pera para gumawa ng bagong tangke at mas murang sandata. Kung may chance na makabili ng mas mura, bakit hindi? 'Di ba? Habang kaya ng Russia na gumawa ng mga bagong tangke, hindi naman nila kayang isugal na mawala ang mga ito sa Ukraine. Dahil dito, ang natitira na lang nilang option ay halukayin ang mga lumang imbakan ng Soviet na nakakalat sa buong bansa sa desperadong tangkang gamitin ang dekadang tangke sa makabagong labanan. Masusing minamasdan ng open source intelligence analysts ang mga pasilidad na iyon nitong mga buwan. Noong Hulyo, ibinunyag ito ng analyst na si Jompy sa X. Binubuhay ng Russia ang maraming lumang T-72A tank na halos 50 taon na mula pa noong dekada 1970. Noong Hulyo, 14 isinulat ni Jompy na batay sa mga palatandaan sa mga pangunahing imbakan tulad ng ika-300 at 49 na may T-72A. Ang mukhang inihahanda ng Russia ang mga ito para gamitin muli. Ipinakita rin niya ang satellite images ng ilang base na may galaw ng mga tangke sa pagdaan ng panahon. Ipinaliwanag din niya na karamihan sa mga tangke na ito ay nasa hindi maganda o napakasamang kondisyon na hindi na nakakagulat dahil sa kanilang katandaan. Marami sa mga ito ay matagal nang nakatingga sa isang lugar ng dekada. Unti-unting natatakpan ng kalawang, alikabok at dumi. Sa madaling salita, walang malaking puwersa militar ang kusang loob na gugustuhin gamitin ang mga ganitong klase ng tangke. Kahit hindi sila kalawangin at sira-sira, hindi pa rin sila akmang gamitin dahil sobrang lipas na nila ayon sa pamantayan ngayon. Napakaraming makabagong tangke ang mas higit na mahusay kaysa sa T-72A sa lahat ng mahahalagang aspeto, mula sa kakayahan, depensa, at lakas sa opensa. Halimbawa, ang T-72A ay may 700 at 80 horsepower na diesel engine at kaya umabot ng bilis na 37 milya kada oras sa magandang daan, pero mas mabagal ito sa mahirap na lupain o kapag umaatras. Ang mga top tank gaya ng United States ME sa Abrams ay may 1,000 at 500 horsepower na makina para mas mabilis tumakbo. Wala rin sa T-72A ang modernong transmission at suspension system ng mga bagong tangke.
na nagpapadali sa pagdaan sa magaspang at mabatong lupa. Bangunggot ito sa tripulante dahil sa sikip ng espasyo at delikadong automatikong loading system. Pwedeng maging naglalagablab na impyerno ang tangke kapag tinamaan sa tamang lugar ng mga misil o drone ng kalaban. Kahit sa usapin ng lakas ng opensa, napag-iiwanan na ng mga tangke ng ika-21 siglo ang T-72. Wala itong mga advanced na fire control system at kakayahan na kailangan para mabilis na matukoy ang mga target ng kalaban at makalkula ang tamang anggulo ng putok para matagumpay at tuloy-tuloy na tamaan ang mga ito. At pagdating naman sa depensa, maaaring sapat ang T-72A noong panahon ng Cold War, pero hindi nito kayang tiisin ang mga kamikaze drone at smart bomb. Wala silang depensa na meron sa mga mas modernong modelo gaya ng K-2 Black Panther. Wala silang active protection system, explosive reactive armor, at halos walang depensa laban sa guided rocket o drone na direktang tumatama sa pinakamahinang bahagi nila. Sa madaling sabi, ang paggamit ng T-72A sa modernong labanan ay parang United States Army na may bolt-action rifles na gaya noong World War I. Tiyak na mabibigo ang hakbang na ito. Kahit anong pilit, hindi kayang ihanda ng mga Ruso ang sinaunang tangke para sa modernong aksyong militar. Pero ganoon na sila kadesperado. Sa isang mas bagong post na inilathala, noong Agosto 6 naglabas ng bagong update si Jompy na nagsiwalat na ang Russia ay talagang nasa proseso ng paghahanda ng kanilang mga T-72A para sumabak sa labanan. At ganoon na lang, maraming malamang na T-72A ang nakapark ngayon sa mga bakuran sa labas ng UVG, malamang pati ilang T-72B mula sa ika-1311 din. Aayusin din ang mga iyon, sa huli o agad. Ngayon, ang UVZ na tinutukoy ni Jompy ay pinaikling Uralwagen Zavod, isa sa pinakamalalaking scientifico at industrial na complex sa Russia at pinakamalaking gumagawa ng tangke ng labanan sa mundo. Matatagpuan ito sa Nizhny Tagil, malalim sa Russia at mahigit 1,000 milya mula sa hangganan ng Ukraine. Kapag may mga tangke na lumilitaw sa labas ng Uralwagen Zavod, kadalasan ay nangangahulugan ito na dadalhin na sila sa loob ng pabrika para sa pagkukumpuni, pagsasaayos, at posibleng modernisasyon bago ipadala sa mga frontline. Ang mismong katotohanan na iniisip pa ng Russia na gamitin ang mga T-72A sa labanan ay kakaiba na. Ipinapakita rin nito kung gaano kalala ang sitwasyon dahil ilan ito sa pinakamatanda at pinakamahinang tangke na natitira sa kanilang fleet. Nang magsimula ang digmaan, maraming Soviet na tangke ang Russia sa imbakan nito. Kasama na rito ang medyo mas modernong mga variant ng T-72B na ginawa noong kalagitnaan ng 1,980 at may ilang mga pagpapabuti kumpara sa T-72A. Tulad ng mga bagong pangunahing kanyon, stabilizer, fire control system, guided missile system, mas matibay na armor at mas malakas na makina. Siyempre, nang nagsimulang maubos ang unang supply ng tangke ng Russia, unang bumaling ito sa mga tangke tulad ng T-72. Hinahanap ang mga tangke na pwede pang gamitin at ipinapadala sa pabrika para kumpunihin. Napansin din ito ng open source analyst. Isinulat ni Jompy noong huling bahagi ng Hulyo. Mukhang wala nang natitirang stock ng T-72B sa UVZ facility. Naubos na dahil nagsimulang kunin muli ng mga Ruso ang mga T-72B na nakaimbak sa ika-1311 na base para ayusin sa pabrika na iyon. Malamang hindi magtatagal ang stock. Tinataya kong kumukuha sila ng 20 kada buwan. Pero mukhang paubos na ang mga stock ng T-72B. O baka naman hindi nagawang maibalik ng mga puwersang Ruso ang inaasahan nilang dami, kaya ngayon ay lumilipat na sila sa mga T-72. Tinatayang may 1,000 ganitong tangke, pero malamang karamihan ay sira na at di na kayang ayusin. Kahit maayos pa ng Russia ang ilan, mananatili pa rin ang mga depektong matagal ng problema ng tangke sa loob ng maraming henerasyon. Pangit ang disenyo ng autoloader at hindi eksakto ang pangunahing kanyon kapag gumagalaw ang tangke. Kung ikukumpara, ang pinakamatandang tangke ng Ukraine sa unahan ay mga Leopard 1A5. Hindi man sila kasing advanced ng K-2, Black Panther
at M1A2 Abrams. Mas bago at mas malakas pa rin sila kaysa T-72A. Ginawa noong dekada 1980 ang mga ito ay may stabilized na baril na tumutulong tumama ng eksakto sa target kahit gumagalaw sa labanan. Nakakakuha ang Ukraine ng malalakas na Western na tangke mula sa mga kaalyado sa NATO, gaya ng M1 Abrams mula United States Challenger 2, mula United Kingdom at Leopard 2 mula Germany. Kaya sa mga one-on-one na laban ng tangke kontra lumang Soviet tanks ng Russia, malinaw na lamang ang Ukraine. At ang T-72A ay hindi lang ang mga lumang tangke na ginagamit ng Kremlin para palakasin ang kanilang fleet. Ipinakita rin ng karagdagang open source intelligence analysis na umaasa rin ngayon ng husto ang Russia sa mga T-62 na mas luma pa. Ginamit ng Soviet Army ang mga tangkeng ito noong 1960 at ngunit naging lipas at inireserba na lang noong 1970 nang mapalitan ng T-72 at T-80. Nakakahiya, mula sa pananaw ng Russia, ang mga technical na detalye ng T-62. Mahina at marupok ang 500 at 80 horsepower nilang makina at hanggang 31 milya kada oras lang ang pinakamabilis nila. Kaya mas mabagal sila kaysa sa karamihan ng makabagong battle tank. Wala rin silang mga makabagong kagamitan na makikita sa mga tangke ngayon, tulad ng laser rangefinder, thermal sight, at onboard ballistic computer. Kung pag-uusapan ang mobilidad, lakas ng opensa, depensang tibay, o teknolohiyang taktikal, kulang ang T-62 sa lahat ng mahahalagang aspeto. Itinuturing na silang luma at halos walang halaga ayon sa pamantayan ngayon. Dahil dito, nang masamsam ng mga puwersang Ukrainian ang 2 dosenang ganito sa mga unang yugto ng digmaan, nagpasya silang gawing personal na carrier at recovery vehicle ang mga ito. Tinanggal nila ang mga tore at baril para gumaan at bumilis ang mga tangke na ginamit sa espesyal na misyon. Halimbawa, tumutulong ito sa modernong tangke na makaalis sa putikan o mahirap na daan at sa paggawa ng pansamantalang tulay. Pero ginagamit pa rin ng Rusya ang mga T-62 para sa orihinal nilang layunin bilang pangunahing mga tangke sa labanan. Hindi na rin nakapagtataka. Marami silang natatalong tangke ayon sa bagong datos mula sa War Spotting. Sinuri ng War Spotting ang pagkawala ng mga tangke ng Rusya mula Pebrero hanggang simula ng Agosto ngayong taon. Sinuri nila kung anong mga tangke ang nawala sa Rusya bawat buwan at may ilang kawili-wiling natuklasan silang nakuha. Una, napansin ng mga analysts na bumaba ng malaki ang mga nawalang tangke ng Rusya noong Hunyo at Hulyo na nagtala lamang ng 22 at 19 na pagkawala ayon sa pagkakasunod. Noong mga naunang buwan, umabot sa 70 tangke ang nawala. Ipinakita rin ng pagsusuri na ang mga tangke ng T-72 ang bumubuo sa pinakamalaking bahagi ng mga nawalang tangke ng Rusya. Kasunod ang Tuwalumpu at sa ikatlong pwesto, ang Humboldt T-62. Noong Hulyo, nanguna ang T-62 sa listahan. 6 dito ang napatunayang nawasak kung ikukumpara sa 4 T-72, 2 T-80 at 2 T-90. Lumitaw din ang T-64 tanks sa mga naispatan sa digmaan. Dinisenyo ang mga ito noon pang 1950s at nagsimulang gawin noong 1963. Kaya kasing luma at laos na rin sila tulad ng T-62 at T-72. May isip mo kung gaano kasama ang lagay ng ilang tangke, balot ng kalawang at putik. Halos hindi na nakakabit o gumagalaw ang mga baril, tore at mahahalagang bahagi. Sa totoo lang, malalaking metal na patibong ng kamatayan ang mga ito para sa mga kawawang tripulanteng sasakay dito. At kahit yung mga na-restore at bahagyang na-modernize sa mga pasilidad ng UVZ, sobrang luma pa rin kumpara sa mga pamantayan ngayon. May limitadong kakayahang mabuhay at halos walang tsansang makapagdulot ng matinding pinsala sa mga labanan sa Ukraine. Sa madaling sabi, parang ginagamit lang sila ng Russia bilang pambala para mapanatili ang dangal at ilusyon ng kapangyarihan sa digmaan. Ang sino mang sundalo na
na piling magmaneho ng mga lumang kalawangin na tangke na ito sa labanan, ay siguradong pakiramdam nila ay isinugo sila ng kanilang mga komandante sa isang misyon na parang pagpapakamatay. Sa bawat tuloy-tuloy na pagkawala ng tangke, mabilis at matindi ang bagsak ng morale ng mga sundalong Ruso. Ang estratehiyang ito, gaya ng iba pang aspeto ng pananakop ng Russia sa Ukraine, ay hindi pang matagalan. Kakaunti na lang ang mga luma at pagod na tangke na kayang hukayin ng Russia mula Imbakan at ipadala sa labanan sa Donetsk, Kharkiv at Kherson para pasabugin ng rocket at drone ng Ukraine. Maubusan din sila kalaunan at mahaharap sa isang imposibleng dilema kung saan kailangan nilang subukang manalo sa isang malawakang digmaan ng walang mabibigat na armor o sumugal ang kanilang pinakamahal na mga tangke tulad ng T-70 at T-14 Armatas at harapin ang matinding epekto sa ekonomiya kapag kahit ilan sa mga tangking iyon ay tiyak na masisira. Talo-talo ang Moscow at walang malinaw na solusyon. Hindi gumagana ang kasalukuyang plano at wala talagang reserbang plano. Kaya patuloy ang Rusya sa kanilang magastos at walang saysay na taktika. Umaasang may magbabago. Sa ngayon, sapat para rin ang mga bagong recruit ng bansa na pumapasok sa kanilang hukbo para mapanatili ang presyon. Kahit na patuloy na bumababa ang bilang ng mga tangke. Sa humigit kumulang 3,000 na bagong dagdag bawat buwan sapat na iyon para tapatan ang tinatayang 20,000 na kaswalti na kanilang natatamo sa parehong panahon. Ayon sa Euromaidan Press, kalaunan, bababa rin ng malaki ang bilang ng handa at malalakas na sundalo, lalo pang babagsak ang ekonomiya at anumang maliit na posibilidad ng tagumpay ng Russia ay patuloy na mawawala at maglalaho. Ngayon, maaari mong malaman pa kung paano nauubusan ng lakas ang makinarya ng digmaan ng Russia sa aming kamakailang detalyadong pagtalakay ng nakakagulat na mga estadistika. Tinititigan si Putin ng harapan. O panoorin ang aming pinakabagong video tungkol sa plano ng Ukraine na magtayo ng isang hindi mapasok ngunit di nakikitang pader ng static na maaring magpawalang bisa ng buong grupo ng mga drone ng Russia sa isang iglap. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming pinagkakatiwalaang news channel para manatili kang may alam at updated sa lahat ng pinakabagong balita at kaganapan tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine at iba pang mahahalagang labanan sa buong mundo.